gabi, siguro po, malungkot na gabi. Dahil po, itong gabi ito, ay yung tinatawag naming luksang parangal na inialay namin sa aming kapatid sa Brotherhood Organization na Knight of Columbus. Pasensya na po sa boses ko. Medyo. Ako nga po lang lahat. Sa ngalan ng aming konseho, ang San Isidro Labrador 9874 na pinamumunuan ng aming mabait, masipag na Grand Knight, Boy Priya, at sa aming Assembly, Melchora Assembly 3654, ACN 3654, na pinamumunuan naman ng aming faithful navigator na si Joseph Molina. Ngayon po, kami po, sa ngalan nga ng aming council at ng aming assembly, taos pusong nakikiramay sa pamilya ng aming kapatid na si PJK Albert. Una, sa kanyang buting may bahay, si Nena, ang kanyang tatlong anak, kay Chris, kay Carlo, CJ, pangalan ng isa? Sorry, tatlo, mga lalaki kasi yung kakilala ko. Okay, yun na rin, pareho na rin yun. Ngayon, ako inaatasan ng assembly para magsalita ng gabi sa harap ninyo bilang isang kaibigan. Ibig mong sabihin, i-describe natin kung anong klase si PJK Albertan bilang isang kaibigan. At yan po ang papaayag ko sa inyo ngayon. Kanina po, bago kami dumating dito, may nagsasalita yung kanyang kapatid na si Pastor, yun na nga. Ay narinig ko na marami silang mga papuri kay Brother Albert. May mga nagsalita na kapatid, may nagsalita na pamangkin, kaibigan, basta mga kamag-anak. Maraming nagsalita rito. At ang mga sinasabi nila tungkol kay Brother Albert, siyempre, puro positive yan. At ako'y naniniwala, lalo na doon sa kanina, na nagsalita na si Brother Albert mapagpiro, mapapaloob, at talagang pag nagsalita siya, buong puso, tapos sa kanyang kalooban, wala siyang pagbabalat kayo. Talagang sabi nga, narinig ko pa, na talaga siya isang tunay na tao. Diyan ako bilib sa kanya. Hindi lang bilang kasama na kapwa Knights of Columbus. Itinuturing ko rin siya na isang mabuti at mabait na kaibigan. Yun nga, ang napansin ko sa kanya, talaga pong siya, hindi ko alam kung baka yung galit niya, ganun talaga, mapagbiro. At ang pagbibiro naman niya, nakakatuwa Nasisiyahan nga kami. Kada nagkakaroon ka ng meeting sa aming konseho, yan ay hindi nawawala na magbigay ng mga nakakatawang pagbibiro. At habang kami nagmi-meeting sa aming konseho, ay hindi namin naiwasan na paminsan-minsan nagkakaroon kami ng tawanan. Sa ngayon po,
Yun lang masasabi ko at ito ngayon, ang katayuan ng ating kaibigan, Brother Knight Albertan, nasa nakakalunos na kalagayan siya ngayon. Kumbaga tinawag na siya ng ating Panginoon. Ganun man tayo. Ang sabihin nga ang buhay natin hiram lamang. Tayo namang lahat dyan pupunta Kaya sa ayaw natin sa gusto, siguro yan ang guhit ng kanyang pangalan. Hanggang dyan lang ang kanyang buhay. Sa may pagkakataon na Brother Albert, sana kung ako'y medyo nagkulang pa sa aking mga paliwanag para sa kung anong pagkakakilala ko sa iyo bilang isang kaibigan, ako humingi ng dispensa at isang kataga na lang ang sasabihin ko sa kanya, paalam. Pakinggan naman po natin na ang susunod ng tagapagsalita, walang iba kundi si kanyang kapatid, walang iba kundi si Pastor Mike. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ako po si Pastor Mike Poyet, tawagin. Ako po'y bunso, siya po ang panganay. Ako po'y nahingan ng patotoo kung ano po si Kuya bilang kapatid. Kami po ay maagang naulila sa magulang. Kagaya ng patotoo din kanina. Maaga po kaming naulila sa aming mga magulang at kami po magkakapatid ay talagang nagyakapan at talagang nagkapit-bisig sa aming pamumuhay. Simple lang po ang aming buhay pero kami po ay nagmamahalan ng tapat. Hindi man kami ganun ka-demonstrative sa aming kasi hindi man kami katulad ng iba na talagang pero ang masasabi ko lang sa inyo, ang mga tan kapag nagkaisa, nasa likod ang isa. Magkakapit-basic kami, nagkakaisa kami sa isip, nagkakaisa kami sa puso. Si Kuya po ay tumayo sa amin bilang talagang kuya namin. Hindi man siya ganoon ka-demonstrative din dahil tahimik nga na tao. Pero makikita mo yung firmness niya sa kanyang pananalita. At ang maganda pong halimbawa na nakikita ko sa kanya, isa siyang matatag na haligi ng kanilang tahanan. Bagaman sa bandang huli, hindi naman natin masabi kasi ang karamdaman ay kumbaga, it took the best out of him. Pero ganun pa man, hindi naman natin pwedeng basihan ang kalagayan ng isang tao sa ending. Kasi kung ang buhay po natin ititingnan natin sa kawakasan, marami pong mga hindi magandang wakas. May mga bayani po tayo na binaril, may mga bayani po tayo na namatay sa hindi magandang kaparaanan. Huwag po nating husgahan kung paano nag-ending. Tingnan natin yung naging buhay. Tingnan natin yung naging lakad niya. Simula nung siya po ay naging tao at kung paano siya nakisalamuha. Isa lang po kanina nananahimik po ako doon pero isa sa mga tumimo sa isip ko, ang kuya ko man po ay ginupo ng sakit, hindi mo po siya kakakitaan ng kalakasan dahil sa kanyang sinapit, naging bedridden na lang po siya talagang hindi niya nakayanin tumayo o asikasuhin ng kanyang sarili kaya siya tinaguyod ng kanyang pamilya. Pero kahit po inalisan ng Panginoon ng kanyang kalakasan, alam ko ang espiritu niya matatag. Ang espiritu niya malakas. At siya po ay nandun sa kalagayan. Nagugustuhin niya pa naman sana na ayusin ko ano pa yung dapat niyang ayusin. Pero ika nga, kumbaga sa buhay natin, may takda-takdang oras tayo. Kung hanggang doon ka na lang, hanggang doon ka na lang. Ngayon pa man, kagaya ng sinabi ko po kanina, hindi po natin pwedeng pagbasihan ang ending. Kasi kung aalalahanin po natin, ang ating Panginoon mismo,
namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang krus na yon ay para sa mga magnanakaw, para sa mga gumagawa ng kasamaan, para sa mga rapists. Pero dun din sa krus na yon namatay ang ating Panginoon. At kung doon natin babasihin ang kanyang ending, bakit natin siya minamahal? Bakit natin siya pinapupurihan? So hindi po sa ending nakikita yan kung paano ang tinakbo ng buhay. Ang ating Panginoon po ang tagapagbigay ng buhay. Siya po ay nabuhay sa mundong ito nang wala man lang pagkakasala. Pero ang binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo para po sa kasalanan nating lahat. Siya po ay namatay para bayaran ang pagkukulang nating lahat upang magkaroon tayo ng kaparaanan na tayo po ay makarating din sa langit. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Kung hindi niyo po yan naalalaman at kung hindi niyo po yan naiisip, ang buhay nating lahat dito, utang nating lahat sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi din po sa 2 Corinto 5, Gs, lahat tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi sa Kanya tayo may utang na loob. Siya ang nagbayad ng isang bagay na hindi natin kayang bayaran. Kaya siya lang po ang may karapatang humusga sa atin. Huwag mo tayong maghusgahan, sabi sa Mateo 7. Wala tayong karapatang humusga sa ating kapwa. Dahil kapag humusga tayo, minsan ang paghusga natin, nakikita natin yung buwing ng kapwa, pero hindi natin nakikita yung troso sa ating mata. Wala tayong karapatang humusga. Tanging ang Panginoon lang ang may karapatang humusga. At kaya kung ano man po ang naging ending na aking kapatid, ang masasabi ko lang, itong parangal na nakikita ninyo ngayong gabi ay patunay na ang aking kapatid po ay isang marangal na tao, kinikilala ng lahat, at siya po ay karapat-dapat lamang maparangalan. Kaya nga yan pa ang aking damdamin, simula pa kahapon hanggang sa kasalukuyan. Gusto ko ibigay sa aking kuya ang isang parangal na nakarapat para sa kanya. Isang pagpupugay na dapat po sa isang Alberto Tan. At ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa nakikita ko po ngayong gabi. Bago po tapusin ang aking salita, ang paalala po ng ating Panginoon sa kanyang sinabi po sa Roma 11:23, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, he shall live. Mga kapatid, kahit po tayo mamatay, basta alam natin na ang nagbigay ng buhay sa atin, ang siyang resurrection at ang ating buhay, may pag-asa tayo dun sa langit. Huwag nating asahan ang anumang paniniwala sa religiyon. Ang asahan po natin kung kilala natin ang nag-alay ng buhay para sa atin. Dahil ang Diyos lang po ang pwedeng humusga sa atin at siya rin po ang dapat bigyan natin pinakamataas na parangal, pasasalamat, papuri at pag-ibig. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Sa Kanya po papuri. Salamat din po sa inyo lahat.
Ngayon tatawagin natin si Sir Niles Boy Rhea ng Council 9874 ng San Isidro Labrador upang pagkaloob natin ng Pinas Master. Handog ng konselyo. Particular Mascar sa ating kapatid si Alberto Cota. Alam natin ng katawan ng sino mang yumao ay mananatili sa lupa upang magbalik sa alam. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagtungo sa langit. Subalit, hindi lahat ay mapupunta agad sa langit dahil walang taong hindi nagkasala. Tulad ng sinabi ni Jesus, kung sino ang hindi nagkasala, siya ang maunang bumato. Ang lahat ay tumayo at nagsialisan. Walang naiwan kahit isa dahil lahat sila ay makasalanan. Narinig din natin kanina na ang kaluluwa ay kailangan munang magdaan sa purgatorio, kung saan hihintayin nila ang pasya ng ating Panginoon, kung kailan sila maaaring pumasok sa langit. Magkagayon man, ang panalangin ng mga naulila ay maaaring magpabilis sa paglalakbay ng yuma patungo sa langit. Ang mga panalangin sa misa, ang mga nobena para sa mga yumao ay maaaring ulit-ulitin matapos ang ika-4 na araw. Ang lahat ng ito ay makakatulong para mapabilis ang paglalakbay patungo sa langit. Dahil dito, kami mga kapatid sa Ordin ng Knights of Columbus ay nag-aalay ng Perpetual Mass Card or certificate para mapadali ang paglalakbay ng kaluluwa ng ating mga kapatid patungo sa kaharian ng ating dakilang Ama. Ito ang nilalaman ng Mass Card. This certified that the deceased Alberto Otan is enrolled in the Isidro Labrador Parish, Pilan Ray, Barangay Pasuntamo, Pinagsurang, Quezon City, and served in the daily masses, prayer, and sacrifices of the shrine, entered by Council 9874, given this 6th day of September 2023. Knights of Columbus, Resolution of Condolence, Council number 9874. In memory of Brother Alberto O. Tan. Whereas, it has pleased Almighty God in His infinite wisdom to call from our midst
our beloved brother who departed this life, September 2, 2023. Whereas, by his death, our council has sustained the loss of an exemplary Catholic gentleman and worthy knight of Columbus. Therefore, be it resolved that our departed brother be remembered daily in a special mass offered for the repose of the souls of all deceased brother knights at San Isidro Labrador Parish in Tangansura, Quezon City. Be it further resolved that while we bow in submission to the will of our Heavenly Father, we mourn the loss of our brother who has been taken from us, and be it further resolved that this testimonial of condolence, duly signed and sealed, be offered to the family of our departed brother knight as an expression of our heartfelt sympathy. Signed, Grand Knight Ignacio P. Prayer. Meron pong pagkaloob po ng mga pagtulong sa Laulila, ang treasurer ng Consejo o Fraternal Consular ang mag-abot ng pagtulong sa Laulila. Walang iba sa atin. Yung insurance, ito yun. Consejo. Yun po yung yung pinagano po ni Sir Nines na brand namin na para sa mga millennial, yung insurance na pinagkaloob po ng council po yun. Pina-process pa. Yung may insurance po kasi so pina-process pa po na siya. Galing sa Kisipaki. Yes, so 99 nights of Columbus po. Kaya yun po yung natin. Po, maraming salamat. Resolution of condolence of Melchora Aquino Assembly ACN 3654 in memory of Alberto Otan, died on September 2, 2023. Whereas it has pleased Almighty God in His infinite wisdom to call from our midst our beloved brother Sir Knight who have departed this life. And whereas by his death, our assembly has sustained the loss of exemplary Catholic and worthy knights. Therefore be it resolved that our departed brother Sir Knight be remembered daily in a special mass offered for the repose of the soul of our deceased brother Knight at San Isidro Labrador Parish. Be it further resolved that our departed brother past Grand Knight be remembered in a special mass offered annually for the repose of the souls of all our assemblies deceased brother Sir Knights at San Isidro Labrador Parish. Be it further
Resolved, that while we bow in submission of our Heavenly Father, we mourn the loss of our brother Sir Knight, who have taken from us and be it further. Resolved, that is testimonial of condolence duly signed and sealed be offered to the family of our departed Sir Knight as an expression of our heartfelt sympathy. Signed, Faithful Controller Rodeles Tolentino. Signed, Faithful Navigator Joseph R. Colina. Hello, tita. Mga minamahal ng ating yumaong kapatid, Sir Knights Alberto Tan, mga kapamilya, mga kapatid at mga kaibigan. Noong unang panahon, ang pagiging isang Sir Knights o kabalyero ay isang haligi ng simbahan at ng bayan. Kapag ang isang Knights ay nahimlay na at napapalamutian ng bulaklak ang hari bilang pasasalamat sa katapangan ng Knight sa panahon ng digmaan o kapayapaan, ay magbibigay ng parangal para sa kanya tulad ng mga medal at papuri upang ang kanyang buhay at ang kanyang kagitingan ay magsilbing magandang halimbawa sa iba pang mga Knights. Noong nabubuhay pa ang ating kapatid na si Sir Knights Alberto Tan, isinabuhay niya ang mga pangunahing prinsipyo ng Knights of Columbus. Ang unity, charity, fraternity, at patriotism. Sa wikang Tagalog, pagkakaisa, kawang-gawa, kapatiran at kabayanihan. Sa Knights of Columbus, ang marangal ay pinagpipitagang pagsisilbi sa Panginoon. Ang ating bansa sa ating kapatiran at sa ating kapwa ay pinaparangalan hindi sa pamamagitan ng mga makamundong gantimpala, kung hindi sa pamamagitan ng kabanalang gawa na mas angkop sa kanyang pagmamahal at pagsisilbi sa Panginoon. Upang pagyamanin ang alaala ng kanyang ulirang pamumuhay bilang isang Katolikong laiko at dahil na rin sa aming pagmamahal sa kanya, inihandog ng Knights of Columbus, Melchora Aquino Assembly, ACN 3654, sa kanyang pamilya, ang aming yumaong kapatid, at sa harap ng lahat ng mga kamag-anak at mga kaibigan, narito ngayon ang isang kalis na kung saan nakaukit ang pangalan ng aming kapatid. Upang unawaan ng lahat ang layunin ng aming inihahandog, inihiling namin sa pamilya ng Yumao na huwag itago ang kalis na ito sa bahay.
Mas maganda kung ito ipagkakaloob ninyo sa isang misyonaryo o sa isang bagong ordinahan na pari. Nang sa gayon, tuwing kanyang gagamitin ang kalis na ito sa misa, ay may isasama sa panalangin ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Sa pamamagitan ng kalis na ito, inahabilin namin ang kaluluwa ng aming kapatid na si Sir Knights Alberto Tan at naway tanggapin na siya sa kaluwalhatian ng dakilang. Hali! Wah! Hali! Gagawin na nila. Inaanyayan mo namin si Christian. Chris, sa balikat mo nakaatang ang pagtatanggol at pangangalaga ng iyong ina at mga kapatid. Ipagpatuloy mo ang pamumuhay para kay Kristo at tutuloy ang dedikasyon ng iyong ama kay Maria na ina natin lahat. Dahil narating na ng iyong ama ay kaapat na antas, nagkaroon siya ng espada, simbolo ng isang madasaling alagad ni Kristo. Sa iyo ipinamamana ang espadang ito dahil naniniwala kaming lahat sa pahalagahan mo ito tulad ng ginawa ng iyong ama. Naway alagaan mo ito, panatilihin mo itong malinis at maginaw. Patnubayan kanuwaan ng ating Panginoong may kapal. Hali! Wah! Hali! Ang bandila. Tinatawagan ko po ang anak na si Brother Chris. Chris, ang iyong ama ay isang pinagpipitagan ng kasapi ng ika-4 na antas ng Knights of Columbus at isang magiting na mamamayan ng ating bansa. Nanumpa siya na susundin at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Gagampanan ang kanyang tungkulin sa pamayanan at masugid niya itong isasagawa para sa kapakanan ng ating bansa. Kahit ano pa man ang mangyari sa kanya, nangako din siya na ipagtatanggol ang demokrasya. Bigyan ng kahalagahan ang mga balota sa panahon ng halalan at itataguyod ang batas at kaayusan. Tinupad niya ang kanyang mga binitawang mga pangako sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang pananampalataya at sa mga ipinakita niyang katapatan, pagsisikap, kalinisan ng budhi, kasipagan at pagpapakumbaba upang maging ehemplo o salamin ng inang simbahan. Ito ay sasagawa niya makapagbigay ng kaunlaran sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang lahat ng ito ay ginawa niya para sa karangalan ng ating Panginoon. He did everything for the love of His country and for the glory of God, His kingdom. Sa pamamagitan ng bandilang ito, iniiwan namin ito sa iyo ang lahat ng mga panuntunang ito tulad ng ninanais ng iyong ama. Inaasahan namin na sa pamamagitan mo ang iyong isasabuhay
ang iyong pamilya, mga ninanais ng iyong ama, at magkaroon ng mga katuparan ang lahat ng kanyang pangarap na maging maayos at masaya, hindi lamang sa iyong pamilya, kundi pati sa ating inang bansang Pilipinas. Al! Al! Ba! Al! Kaliwa! Bro! Lakat mo sa loob! Bro! Hello. Imbitahan na magsalita ang isang miyembro ng pamilya, tungkulin ng pamilya po sa aming inano. Lolo. Magandang gabi po sa lahat. In behalf po sa family namin, gusto po kaming nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming ama na parangal para sa pagiging bahagi po ng inyong samahan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at yun po, lubos po na kami nagpapasalamat sa inyo sa samahan po nyo na kapag-alala sa aming ama, pagbigay pugay po. Sana po bawat isa po sa atin ay bawat isa po sa atin sana ay maraming po salamat sa ginawa niyo po sa pagpunta niyo po sa lahat po ng tao rito. Maraming salamat po sa oras at sa inyong pakikiramay po sa amin, sa pamilya namin. Yun na po, ano po akong masabi. Kundi maraming salamat po, paulit-ulit lang. Thank you. Salamat po. Pwede po tayo magsalita lahat para sa mawas panalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Panginoon, inahabilin namin sa inyong mga kamay
ang kaluluwa ng aming kapatid ni Sir Nay Alberto Tan. Papangubaya namin sa iyo ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Naway dalhin mo siya sa inyong kaharian sa langit na kung saan naghahari ang pamamahalan, pamahalaan at kaligayahan. Tinadalangin sa patnubayan mo nawa ang kanyang mga naiwan. Bigyan mo silang lahat ng sapat na lakas, sapat na talino, sapat na kalusugan at sapat na pagmunawa upang malugod nilang tanggapin ang pagkawala ng kanilang ama. Naway pagkamon nila ang pag-asa sa inyong pagmamahal. Dinadalangin din namin, Panginoon, na sana ang kanyang tatahakin na landas patungo sa inyong kaharian ay walang mga tinik at sagabal upang makapiling kaagad niya ang inyong tahanan. Ang mga alaalang iniwan niya ang amin, ang kanyang pagmamahal sa bayan at sa kanyang kapwa. Ang pagpapahalaga niya sa mga tuluntunin ng Knights of Columbus, ang kanyang pamumuhay bilang isang tapat at mabuting pastol ay magsilbing inspirasyon sa aming lahat. Dahil dito, Panginoon, hinihiling namin na sana'y tanggapin mo ang maluwalhati sa inyong kaharian ang kaluluwa ng aming kapatid ni si Sir Nay Alberto Tan. Pagkaloob mo sa kanya ang inyong puspos na pagmamahal. Gabayan mo siya ng kanya pagkalakbay patungo sa iyo kung saan wala ng sakit at pagtuturusa, bawang mga kaligayahan at kapalatagan na lamang. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus sa pamagitan ng aming mahal na Birheng Maria, kasama ang banal ni Espiritu Santo na nabubuhay ng hari ngayon at magpapakailanman at pasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Pagkatapos na po ito, pag-alin perfect ni huling saludo po namin sa aming kapatid na si Sir Nay Alberto Tan. So ito po yung iniingan namin sa mga ginagawa namin. Ganito po. So pwede na po tayong sabi po yung sa nights. Yes. Sir, na kayo. Serve na ng pagkain. Serve na ng pagkain. Yan. Serve na.
So, ano po, so, yan po yung pagtatapos po ng aming parangal sa kapatid namin na member ng Knights of Columbus, lalo-lalo sa paabot na po nitong degree, na 4th degree po. So, yun po.